Sa pagsisimula ng episode 12, dito ay ipinakita na itinuro ni Hayato si Sakura upang maging kanilang grade representative at siya naman ay nagulat dito. Sinabi din ni Chugera na pabor daw siya sa sinabi ni Hayato at sa palagay daw niya ay siya ang karapat-dapat. Sinabi pa nito na ang cool daw nang ipinakita nito kahapon noong napalaban daw sila dagdag pa niya. Pagkatapos ay ipinakita si Kiryu na nagtaas din ng kanyang kamay at sinabi na kahit daw siya ay gusto na si Sakura ang kanilang maging representative. Ipinakita din si Nerei na nagtaas ng kamay at sinabi na gusto din niya si Sakura pagkatapos ay ipinakita siya na nagulat sa mga sinabi ng mga ito. Sinabi pa niya na wala siyang alam kung papaano ang gagawin pagkatapos ay itinuro niya si Sagishite at sinabi na siya ang mas bagay para maging grade representative dagdag pa niya. Hindi siya nito pinansin at dito ay sinabi ni Hayato na hindi daw ito interesado kaya wala siyang ibang option. Sinabi ni Sakura na ang totoo daw ay hindi niya alam kung papaano ang gagawin at isa pa ay hindi naman daw siya nakatira dito dagdag pa niya. Sinabi naman ng iba na hindi na daw iyon mahalaga dahil iniligtas daw nila ang middle schooler at tinalo pa daw nito ang pangalawa sa pinakamalakas sa Lion's Head kaya okay lang daw sa kanila. Sinabi pa nito na dahil pinili din siya ng tatlo sa pinakamalakas sa classroom nila kaya wala daw magiging problema kung siya ang kanilang maging grade representative dagdag pa nito. Sinabi naman ni Hayato kung okay na daw sa kanya ay mas maganda daw siguro kung si Nerei ang kanyang maging vice representative dahil sa husay daw nito kumalap ng mga impormasyon. Pati ang lahat ng kanilang mga classmate ay tiwala sa kanya kaya wala na daw magiging problema. Hindi siya makapaniwala na siya ang gusto nila na maging class representative at pagkatapos ay naalaala niya ang sinabi ni Umiya na hindi siya ang naglagay sa sarili niya bilang top dog kundi ang mga tao na nasa paligid niya. Pagkatapos ay naisip niya ang ilang bagay na naganap noong mga nakaraan at sinabi pa niya na halos parehas sana ang sinapit niya kay Choji ngunit magkaganoon pa man ay siya pa din daw ang napili nila dagdag pa niya. Sa eksenang ito ay ipinakita si Koji at sinabi nito na bakit daw ang tagal nilang pumili dahil nasasayang daw ang oras nila. Hindi daw importante kung sino ang pipiliin nila basta ang importante ay mayroon daw silang grade representative. Nagulat sila sa biglang pagsigaw nito at dito ay sinabi naman ni Nerei na bakit naman daw nito kailangan na sumigaw gayong magkalapit lang naman daw sila. Pagkatapos ay nilapitan siya ng isa niyang kasamahan at inalis ang headset niya sa kanyang tenga tapos ay biglang humina ang boses nito. Sinabi naman ng ilang estudyante na sobrang lakas daw siguro ng headset nito at sinabi pa ng isa na buti daw hindi nababasag ang eardrum nito dagdag pa niya. Pagkatapos ay itinuro niya si Sakura at sinabi dito na nakapagdesisyon na daw ang lahat at siya na ang class representative pagkatapos ay sinagot naman niya ito na hindi pa naman daw siya pumapayag. Sinabihan siya nito na iyon daw ang gusto ng karamihan at may tiwala naman daw ang mga ito sa kanya kaya bakit pa daw nito inaaksaya ang oras nila dagdag pa niya. Hindi naman daw nila inaasahan na magagawa niya ng maayos ang obligasyon nito sa simula. Pero wag naman daw siyang mag-alala dahil sigurado naman na hindi daw siya pababayaan ng kanyang mga kasamahan sabi pa nito. Dito ay sinabihan ni Sakura si Takeshi na bakit daw niya hinahayaan na magdesisyon si Koji gayong siya daw ang second year representative. Sinagot naman siya nito ng ano daw ba ang sinasabi nito dahil hindi daw siya ang second year representative kundi si Koji ang Taman Squad second year representative dagdag pa nito. Pagkatapos ay ipinakita si Sakura na nagulat sa sinabi nito at sinabi niya sa kanyang isip na talaga daw ba na siya ang grade representative nila. Pagkatapos ay ipinakita ang mga classmate niya na nagpalakpakan at sinabi ni Takeshi na official na daw na siya ang class representative dagdag pa nito. Sinabi naman niya na hindi pa naman daw niya ito tinatanggap kaya wag daw ito pala desisyon at tinanong pa niya ito kung paano daw nito nalaman ang kanyang pangalan. Sinagot naman siya nito na ang lahat ay pinili siya at ganun din si Koji kaya wala na daw siyang magagawa kundi tanggapin ito sabi pa niya. Dito ay sinabi sa kanya ni Hayato na huwag daw siyang mag-alala dahil tulad nga daw ng sinabi ni Takeshi na ang obligasyon ay hindi naman niya gagawin nang siya lang mag-isa at nandito lang daw sila para tulungan at gabayan siya dagdag pa nito. Tumugon naman si Chugera at Kiryu na nandito lang din daw sila para suportahan siya kaya wala daw siyang dapat na ipag-alala.
Pati ang ibang classmate niya ay tumugon at sinabihan siya na relax lang daw siya dahil hindi daw nila ito pababayaan at susuportahan daw nila ito. Dito ay nahiya si Sakura dahil hindi niya inaasahan na magiging buo ang suporta ng mga ito para sa kanya pagkatapos ay sinabi ni Hayato kay Sagishite na inaasahan din daw nila ang suporta nito pagkatapos ipinakita na ito pala ay natutulog. Dito ay sinabi ni Nerei na bilang vice representative daw ay kukunin daw niya ang contact info ng lahat at gagawa daw siya ng group chat nila at lahat naman ay tumugon at pumayag. Sinabi naman ni Takeshi sa kanila Sakura na ibibigay din daw nila ang kanilang contact info para in case daw na kailangan nila ay madali lang daw nila itong makontak. Pagkatapos ay ipinakita si Nerei na busy sa pag-aayos ng mga contact info nila at dito ay nasabi ni Takeshi na ang class daw na ito ay madaming maaasahan kaya kailangan ay pamunuan daw niya ito na maayos sabi niya kay Sakura. Sinabi naman niya dito na kung papaano daw ba niya ito sisimulan dahil wala daw siyang karanasan sa ganitong obligasyon at dito ay sinabi ni Takeshi na silang tatlo daw ay sasama sa kanila para magpatrol sa bayan mamaya. Sa eksenang ito habang sila ay nagpapatrol ay sinabihan siya ni Nerei na hindi naman daw niya kailangan na tignan ng masama si Koji at sinagot naman niya ito na hindi naman daw niya ito tinitignan ng masama. Sinabi pa ni Nerei na ang mga kamao daw nito ay mabilis at noong middle school daw ito ay mabilis lang niya na tinalo ang lahat ng kanyang kalaban. Nakita naman daw nila kanina sa classroom na may pagkabugnutin daw ito kaya hindi daw nila alam kung kailan ito susumpungin sabi pa niya. Sa eksenang ito ay may lumapit na matanda kay Koji at humihingi ito ng tulong at sinabi sa kanya na nawawala na naman daw si Liza. Sinabi ni Nerei na mayroon daw nawawalang bata at bakit daw sinabi ng matanda na nawawala ulit pagkatapos ay nagulat sila dahil sumigaw na naman si Koji. Sinabi nito sa matanda na sinabi na daw niya dati na bantayan daw niya itong mabuti at humingi naman na paumanhin ang matanda habang ito ay umiiyak. Sinabihan naman siya nito na huwag na daw itong umiyak at sila na daw ang bahala para hanapin ito. Tinanong niya ang matanda kung ano daw ba ang suot nito at sinabi ng matanda na mayroon daw itong suot na kulay pink na ribbon pagkatapos ay sinabihan niya ang matanda na umuwi na daw ito at sila na ang bahala. Pagkatapos ay sinabihan niya si Kazumi na siya na daw ang bahala at pagkatapos ay ipinakita na kinuha nito ang kanyang cellphone. Dito ay sinabi ni Nerei na ang bata daw ay nawawala bakit wala daw itong aksyon na gagawin sabi pa niya. Nagulat naman si Sakura at sinabi na umalis lang ito nang wala man lang daw ginagawa na kahit anong aksyon sabi pa niya. Siya daw ang grade representative kaya nagtataka siya na kung bakit parang kalmado lang ito at parang wala man lang daw gagawin na aksyon. Pagkatapos ay ipinakita si Nerei at sinabi nito na mukhang nasabi na daw nito ang impormasyon sa iba nilang kasamahan. Pero nag-aalala daw siya at kailangan daw na makita nila ito sa lalong madaling panahon at sinabi naman ni Sakura na wag daw itong mag-alala dahil makikita naman daw nila iyon dagdag pa niya. Pagtingin niya sa cellphone niya ay nakita niya na nag-message na pala si Hayato sa kanilang group chat at ang lahat ay tumugon na hahanapin na daw nila ito sa lalong madaling panahon. Tapos bigla siyang napatingin kay Hayato at sinabihan niya ito na bakit daw niya sinabi sa lahat ang pangyayari. Sinagot naman siya nito na bakit daw hindi dahil sila ay magkakasama kaya dapat lang daw na magtulungan ang lahat dagdag pa niya. Pagkatapos ay sinabi ni Sakura na parang nakakahiya naman daw iyon para sa kanya. Sinagot naman siya nito na hindi daw niya kailangan na mahiya at pagtingin niyang muli sa kanyang cellphone ang lahat ay tumugon at siya ay muling nahiya. Pagkatapos ay tinanong siya ni Nerei na bakit daw namumula ang kanyang mukha at sinabi naman ni Hayato na nahihiya daw kasi siya. Sinabi niya na wag na lang nilang pansinin ang mukha nito pagkatapos ay sinabi niya na umpisahan na daw nila ang paghahanap sa nawawalang bata dagdag pa niya. Paglingon niya ay mayroon biglang tumalon sa kanyang ulo at pagtingin niya ay nakita niya ang isang kulay puting pusa na mayroong kulay pink na ribbon sa kanyang leeg. Pagkatapos ay dumating si Takeshi at sinabi na nakita na daw niya si Liza pagkatapos ay sinabihan niya si Sakura na hulihin daw niya ang pusa. Tinanong niya ito kung bakit niya huhulihin at sinagot naman siya nito na dahil iyon daw si Liza ang kanilang hinahanap. Nagulat naman sila sa sinabi nito dahil ang buong pagkakaalam nila na ang Liza na tinutukoy nila ay isang bata na nawawala.
Hinabol nila ito ngunit ang pusa ay mabilis na umakyat sa itaas at dito ay ipinakita si Sakura na hinabol ito pagkatapos ay mabilis din itong umakyat sa itaas. Dito ay ipinakita sila na nagulat silang lahat at dito ay nasabi pa ni Hayato na may pagkaunggoy din daw pala itong si Sakura. Sinabi naman ni Takeshi sa iba na abangan daw nila ito sa ibaba dahil baka daw ito ay mahulog at ang mga ito naman ay sumunod. Pagkatapos ay ipinakita si Sakura habang mabilis na hinahabol ang pusa at dito ay muntikan pa siya na mabangga sa tao na dumaan ngunit ito naman ay kanyang mabilis na naiwasan. Muli niya itong hinabol at dito ay ipinakita na kung saan-saan na sila nakarating sa kanyang paghabol dito. Dito ay tumalon ang pusa mula sa tulay at nagulat si Sakura dahil biglang dumating si Kaji para iligtas ang pusa at silang dalawa ay nahulog sa ilog. Sa eksenang ito ay ipinakita na naibalik na nila sa matanda ang alaga nitong pusa at ito ay lubos na nagpasalamat sa kanila. Sinabi naman ni Takeshi sa matanda na hindi daw sila ang nakahuli sa pusa kundi si Kaji at dito ay nilapitan siya ng matanda at personal itong nagpasalamat sa kanya. Muli ay sinabi niya dito na bantayan daw niya itong mabuti dahil hindi daw sa lahat ng oras ay nandito sila para makatulong agad kapag ito ay muling nakawala dagdag pa niya. Dito ay ipinakita na pinuntahan niya si Kaji at muli ay naalaala niya ang mga sinabi noon ni Umiya na hindi niya inilagay ang kanyang sarili sa pagiging top dog, bagkus ay ang mga nakapaligid daw sa kanya ang naglagay sa kanya dito. Pagkatapos ay tinanong niya si Kaji kung ano daw ba ang dahilan nito at siya ang naging second year representative. Sinagot naman siya nito na wala naman daw siyang dahilan at bakit daw ba niya ito tinatanong. Sinabi pa niya na hindi siya naging representative dahil gusto niya, ngunit magkaganoon pa man sinagot niya ito na katulad daw niya ay siya din ang pinili ng kanyang mga kasamahan dagdag pa niya. Pagkatapos ay sinabi niya ang nangyari kanina noong inutusan niya ang kanyang kasama at sinabi niya na dapat ay siya na ang gumagawa ng aksyon. Dito ay galit itong tumayo at tinitigan siya ng masama pagkatapos ay tumalikod ito at binuksan ang kanyang hawak na lollipop. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi daw niya kayang makiharap sa mga tao katulad ng ginagawa ni Takeshi at wala din siyang lakas ng loob para makipag-communicate sa ibang tao gamit ang social media katulad ng ginagawa ni Kusumi. Siya daw ay umaasa lamang sa kanila ngunit magkaganoon pa man daw sila ay umaasa din daw sa kanya kaya naman kailangan daw niyang gawin ang lahat ng makakaya niya para hindi masira ang tiwala na ibinigay nila dagdag pa niya. Malalim niyang inisip ang ibig sabihin ng mga sinabi nito at dito ay tinawag siya ni Nere at sinabi na kumain din daw siya ng pagkain na ibinigay ng matanda dahil sa pagligtas daw sa pusa nito. Sinabi pa nito na kapag kinain daw niya ito ay parang magiging ninja daw siya o kaya naman ay parang pusa na mabilis na nawawala dagdag pa niya. Pagkatapos ay tinanong niya si Hayato na sinabi daw nito kanina na si Sakura daw ay talagang maaasahan at mapagkakatiwalaan. Pagkatapos ay nagulat si Sakura sa sinabi nito at dito ay tinanong niya ito tungkol sa pagboto daw nila sa kanya bilang grade representative. Dahil ba umaasa o may inaasahan sila magmula sa kanya pagkatapos ay masayang sumagot ang mga ito at sinabi na oo naman daw at maaasahan din daw niya sila at malaki ang tiwala nila dito dagdag pa nila. Sa eksenang ito ay ipinakita si Sakura habang nasa sahig at nasa kanyang likod ang isang matanda. Tinanong niya ito kung okay lang daw ba siya pagkatapos ay sinabi ng matanda na baka daw ito ay nabigatan sa kanya. Sumagot naman siya na wag na lang daw niya itong pansinin dahil medyo napuyat lang daw siya. Tinanong siya ni Kotoha kung hindi daw ba siya nakatulog ng maayos dahil malaki daw ang eyebag nito at sumagot naman siya ng oo medyo napuyat daw siya. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi daw niya pwedeng sabihin sa kanya ang mga nangyari kahapon dahil nahihiya daw siya. Dito ay sinabi sa kanya ni Kotoha na congratulations daw dahil siya ang napili bilang grade representative at nagulat naman siya dahil alam na pala nito. Humingi siya ng pasensya dito dahil bigla na lang daw itong dumating dito at sinagot naman siya nito na okay lang naman daw iyon. Sinabi niya na ang totoo daw kasi ay hindi niya alam kung papaano at ano ba ang ginagawa o gagawin bilang isang representative sabi pa niya dito. Sinabi naman ni Kotoha na kung hindi daw niya alam ang kanyang gagawin ay mas mabuti na gawin na lang niya ang mga maaari niyang gawin bilang representative dagdag pa niya.
Alam daw niya ang tungkol doon at sinabi pa niya na wag daw niya ito pangunahan, sabi pa niya. Dito ay tinanong niya si Sakura kung kilala na ba niya ang lahat ng mga representative o kaya naman ay natatandaan daw ba nito ang mga mukha ng mga ito. Pagkatapos ay pabiro niyang sinabi na malamang daw ay hindi dahil hindi daw siya ang tipo ng tao na matyaga sa pagkilala ng mga ito, dagdag pa niya. Sinabi niya na una sa lahat kailangan ay kilala niya ang mga ito at kapag nakita mo sila dapat ay tawagin mo sila sa kanilang mga pangalan para ipakita na kilala mo sila, dagdag pa niya. Dito ay inisip niya kung paano nga daw ba niya iyon sisimulan gayong hindi nga daw niya alam ang mga pangalan ng mga iyon. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Kotoha na alam niya ang nasa isip nito at sinabi na kahit nga daw ang pangalan niya ay hindi pa nito natatawag kaya sinabi niya na mag-practice daw ito na tawagin siya sa pangalan niya. Pagkatapos ay sumingit naman ang matanda at sinabi na siya daw si Chiyo at tawagin din daw nito ang kanyang pangalan. Sinabi naman niya sa matanda na hindi naman daw nito tinatanong ang pangalan niya, pagkatapos ay kinulit siya ng dalawa na simulan na daw niyang tawagin ang mga pangalan nila. Pagkatapos ay ipinakita na tumakbo siya palabas at sinabi niya na take out na lang daw niya ang kanyang kinakain. Dito ay sinabi ng matanda na may pagkamahiyain daw ito at sinagot naman siya ni Kotoha na natatakot lang daw siya na makisalamuha at ipakita sa ibang tao ang kanyang tunay na nararamdaman, dagdag pa niya. Sa eksenang ito ay ipinapakilala ni Nerei sa kanya ang lahat ng kanilang mga classmate at sinabi naman ni Sakura na hindi naman daw niya agad iyon makakabisado ng isang araw lang, sabi pa niya. Sinabi pa niya na natutuwa daw siya na sabihin at ipakilala sa kanya ang mga pangalan ng mga ito, pagkatapos ay sinabi naman ni Hayato na mukhang sineseryoso na daw nito ang kanyang pagiging representative, natutuwa pa nitong sinabi. Sinagot naman niya ito na hindi naman daw sa ganon, kailangan lang daw niya malaman ang pangalan ng mga ito, pagkatapos ay sinabihan siya nila Kiryu at Chugera na kung natatandaan daw ba nito ang kanilang mga pangalan, sabi pa nila. Sinagot lang niya ang mga ito na kung nangaasar lang daw ba ang mga ito ay manahimik na lang daw sila. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang lalaki na nakaupo at muli ay tinanong niya si Nerei kung ano daw ba ang pangalan nito. Sinabi ni Nerei na iyon daw ay si Anzai at nang makita nito na nakatingin sa kanya si Sakura ay bigla na lang itong lumabas. Dito ay biglang tumunog ang broadcast at sinabi nito na lahat daw ng mga representative kasama ang kanilang mga vice representative ay umakyat daw lahat sa rooftop ngayon. Pag-akyat nila sa itaas ay nandoon na lahat ng mga representative at dito ay nakita ni Nerei si Sagishita na nagdidilig ng halaman at sinabi niya na kaya daw pala kanina pa daw ito wala sa kanilang classroom ay nandito lang daw pala ito. Dito ay tinawag sila ni Takeshi at pagkatapos ay tinanong naman siya nila Sakura na kung ano daw ba ang dahilan at ipinatawag sila ng ganito daw kaaga. Sinagot naman siya nito na magkakaroon daw ng meet and greet para sa lahat at para makilala ng mga bagong representative na katulad nila ang iba pang mga squad representative, dagdag pa niya. Kailangan daw na makilala nila ang mga ito at dito ay tinanong ni Nerei si Hayato kung kilala na daw ba nito ang ibang mga representative at sinagot lang siya nito na hindi pa naman daw lahat. Pagkatapos ay ipinakita si Sakura at sinabi niya na hirap na nga daw siya nakabisaduhin ang mga pangalan ng nasa classroom nila, pagkatapos pati daw ang mga representative ay kailangan din niya makilala, dagdag pa niya. Sinabihan naman siya ni Nerei na kung nahihirapan daw siya na kilalanin ang mga ito ay wag daw siyang mag-alala dahil siya na ang bahala tungkol doon. Sinimulan niya ipakilala ang mga ito pagkatapos ay pansamantala siyang pinigilan ni Sakura at tinanong ito kung kilala na daw ba niya ang lahat ng mga ito. Sinagot naman siya nito na dahil pamilyar na sa kanya ang mga mukha ng mga ito ay humingi daw siya ng roster ng mga pangalan ng mga ito at kinabisado daw niya kagabi. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi daw siya magaling sa pakikipaglaban ngunit magkaganoon pa man ay ito lang daw ang magagawa niya para kay Sakura. Gagawin daw niya ang kanyang magagawa para maging madali ang ibang mga gawain nito bilang representative nila, dagdag pa niya. Pinuri naman siya ni Hayato at sinabi na siya daw ay hindi niya kayang makabisado agad iyon sa loob lang daw ng isang gabi, sabi pa niya. Pagkatapos ay inisip niya kung ano daw ba ang pwede niyang magawa para kay Sakura at dito ay nasabi niya na magiging negotiator na lang daw siya dahil mahusay daw siya pagdating sa pakikipag-ugnayan, dagdag pa niya.
Sinabihan naman siya ni Nere na parang delikado daw ang kanyang naisip pagkatapos ay hinawakan niya sa balikat si Sakura at sinabi na magagawa daw nila ang mga ito basta magtulungan lang daw sila. Dito ay sinabi niya sa kanyang isip na mabuti pa daw silang dalawa ay alam na nila kung ano ang kanilang gagawin pagkatapos ay tinawag niya ang mga pangalan nila Nere at Hayato at sinabi niya na ipinagkakatiwala na daw niya sa kanilang dalawa ang tungkol sa mga sinabi nila. Pagkatapos ay biniro siya ng mga ito at sinabi na himala daw at nasabi niya ang mga iyon at si Hayato naman ay pabirong sinabi na mabuti naman daw at naalaala pa nito ang kanilang mga pangalan pagkatapos ay sinagot niya ang mga ito na mga baliw daw sila. Sa pagtatapos ng episode na ito ay ipinakita na dumating na sila Umiya at dito ay nagulat si Nere at tinanong niya ito kung sino na naman daw ang mga representative na mga kasama ni Umiya. Nanginginig naman siyang sinagot nito na hindi daw iyon mga representative kundi sila daw ang 4 Devils kasama ang kanilang mga assistant dagdag pa nito.